Okay, hello guys. So magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay yun, so matagal din tayong hindi nakapag-vlog ano. And halos 2 weeks din or more than 2 weeks din. Gawa ng yun. So medyo busy kasi tayo sa ating bagong trabaho. Okay, so nag-work kasi tayo ulit as a service technician. And yun, sa mga susunod na vlogs, iba-vlog natin yung work natin ano, bilang isang mekaniko. Okay, so mabalik tayo sa ating topic. Bali ngayong araw, kung mapapansin nyo, wiring diagram tayo. At tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Night3 Plus Pro Music na po pwedeng stock horn at po pwedeng dual horn gamit ang halo switch or halo switch sa napakadaling paraan. So meron, kompleto na yung mga components natin yan guys. Meron na tayong battery, ignition switch, stock horn switch. Stock horn switch lang pala yung gagamitin natin para hindi na tayo gumamit ng ibang switch. Bali dagdag lang tayo ng halo switch para nga mapagsalit-salita natin itong dalawa na to, itong stock horn at dual horn. Syempre meron tayong relay dyan. And regarding naman sa color coding guys, yung color coding, hindi lahat kasi ng wire or brand ng motor is pare-pares ng color coding, no? Yung color coding ng Honda is magkaiba sa color coding ng Yamaha. Kaya kung ano yung makikita yung color coding dyan guys, yan lang yung ginamit natin sa video tutorial na to. And yung tinuturo talaga natin dito is yung way or yung function or kung paano siya wiringan. Okay, so umpisa na natin. Yan, so dito tayo tulad ng dati guys, ano, dito tayo mag-umpisa sa ating 12 volts battery. So ba tayo lagi dito nag-umpisa? So halimbawa walang battery yung motor nyo and gusto nyong lagyan, so bibilan nyo ng bago. So kaya dito tayo laging nag-uumpisa. So sa battery natin meron tayong 12 volts battery dyan. Meron tayong positive at negative. So yung ginamit nating positive or kulay ng wire ng positive is red. Common naman yan, lagi naman yan. Yung kulay ng wire sa ating negative is kulay green. So lagyan na natin yan. Yan. So kapag nakikita kayo ng ganitong symbol guys, so ibig sabihin yan yung ating ground. Yan. So nakatap yan nakatap na yan sa ating chassis, no? Okay, so dito tayo sa positive terminal ng battery. So kung mapapansin nyo, meron tayong mga blue. Yan yung fuse natin, yung stock fuse natin. Yan. Stock fuse ng motor natin yan, ano? Makikita natin yan sa tabi ng battery or sa may compartment natin. So yan pinaka fuse na lahat ng circuit sa motor natin. Headlight, brake light, tail light. So kapag naputol yan, yun, mawawala ng supply yung mga circuit natin na yun. Okay, so sa positive terminal ng battery guys, yung red wire na yan, pupunta lang yan sa ating ignition switch. So yan, so kung mapapansin nyo, galing sa positive, pumunta sa ignition switch. Okay, so yung ginamit nating wire sa ating ignition switch, which is itong common, so gumamit tayo ng 4 wires. Halos kasi ganito yung karamihan na ignition switch sa mga motor ngayon, ano? Pero naman mga 2 wires, and napakadali lang naman yun. Okay, so dito sa ignition switch natin, ignition switch, yan, sa ignition switch natin guys, meron tayong 4 wires dyan. Merong kulay green, black na may stripes na white, pure red at pure black. So yung green, ayan, kung mapapansin nyo, kung nakikita nyo, ground na yan, no? Ground na agad yan. So pinagdugtong na natin sa positive, sa negative terminal ng battery. Kahit naman sa chassis to, pwede to. Sa negative or sa chassis, pwede yan. Doon at doon pa rin yan tatakbo. Yan. So yung black na may stripes na white naman, yan yung papunta sa ating CDI or yung kill switch. Yan yung pinaka taga-off ng ating engine. Kaya kapag ka-in-off natin yung engine, mamamatay yung ating motor. And yun, so sa may red wire naman, tulad nga ng sabi ko kanina, galing lang yan sa positive terminal ng battery. And dito naman sa kulay black, pure black, yan yung tinatawag nating ACC wire or accessory wire. Sa accessory wire natin guys, napakarami sinusupply niya, ano, kahit na paulit-ulit, ano. Sinusupply niya yung headlight, brake light, tail light, busina, flasher at iba pa. Kaya kung mapapansin nyo, positive din yan. Yung source na galing sa ating battery, yan, Motolite yung ginamit natin, ano. Baka sabihin kasi ng iba, gumagamit tayo ng low brand
Pero ayun, pinalitan na natin. So yung positive source na galing sa ating battery, pag pumunta na yun sa ignition switch, ngayon kapag in-on mo, on, yung source na yun, lilipat lang sa accessory wire natin. So kaya kapag naka-on na yung susian natin, masusupply na yung mga circuit na hawak niyan or sakop niyan, like headlight, brake light, busina, tail light at iba pa. So dahil nga busina yung tutorial natin ngayon, yung stock pa to guys, ano, sa part na to, magsimula dito sa switch na to, stock pa yan. So yung isang wire ng ating busina, syempre konektado yan dyan sa may ating accessory wire, kaya kapag pinindot mo to, kukuha ng source accessory wire, lilipat lang sa kabila, itatawid lang dun sa kabila, at susupply niya na yung stock horn natin. Kung i-imagine ninyo, itong wire na to, imagine ninyo wala pa yung Nitri Plus Pro, ang kadugtong yan is ito, kung stock horn pa, no? Ang kadugtong yan is itong red wire ng ating stock horn. So yun yung kadugtong yan, kaya kapag pinindot nyo yun, tutunog na. Sa ground, pwede naman to sa chassis. Yan, chassis to. Or sa negative terminal battery. So kahit alin doon. Same lang din ito. May ground din yung ating dual horn. Yan. May ground din yan. Ngayon, dahil nga maglalagay tayo ng Nitri Plus Pro Music, syempre, i-disconnect na natin yon. Ang ipapalit natin dito sa may common ng ating Nitri Plus Pro Music. So dito muna tayo sa Nitri Plus Pro Music. Sa Nitri Plus Pro Music natin, meron tayong 4 wires dyan. Isang red, blue, brown, at saka yellow. So, kung mapapansin nyo yung yellow, automatically yan yung ating ground. Yan. So, yun guys, ano? Ground symbol, ground symbol, ground symbol. So, pwede na natin lahat yung pagsama-samahin, ano? Yung mga ground na yan, pwede na natin yung pagka-isahin at itap sa may chassis or sa negative terminal ng battery. Pero, recommended natin is sa chassis. Okay, so yung yellow, ground, yung brown, yan yung papunta sa ating busina, no? Pero hindi na natin gagamitin to. Isa lang yung gagamitin natin, which is itong blue. Yung blue at saka brown, guys, papunta lang yan sa busina. Kung dual horn man yung gamit nyo, tig-isa yan. Tig-isang busina yan. Tapos, yung red, yung kung mapapansin nyo, yan yung common natin. So, imagine, putol pa dito yan. Okay? So, yan yung common. Or dito papasok yung positive supply para matrigger yung ating Nitri Plus Pro at mag-supply ng tono papunta sa ating mga busina. Ngayon, dito sa may ating Nitri Plus Pro, meron tayong selector dyan, may mga tono dyan, may mga pagpipilian tayo. Pihitin mo lang yan at maririnig mo na lahat ng options or tono na gusto mo. Ngayon, dahil nga dito natin idinugtong yung stock wire ng ating stock horn switch, so tatakbo na ngayon yan dito sa may ating Nitri Plus Pro. So kapag pinindot mo to, ang matitrigger is yung Nitri Plus Pro na. Ngayon, dahil nga patutunugin natin yung stock horn na pwede maging dual horn or stock horn, yung stock horn natin guys, pwede rin siya nakanay. Yung dual horn din natin, pwede rin siya nakanay kasi dito sa mode 1 na to, kapag ito naka mode 1, stock horn lang yon. So kapag naka mode 2 ka dito sa selector, yun yung rapid horn or yung rumaratrat na tuloy-tuloy. So kapag napunta ka na sa mode 3, 4, 5, 6, andyan na yung pop-up doll na tinatawag. So yan yung mga mode kasi yan eh. Okay, so mabalik tayo sa ating Nitri Plus Pro. Kung mapapansin nyo, isa na lang yung ginamit nating wire, which is itong blue. Yung blue na yun, dinugtungan natin ng wire at tumakbo naman yun sa ating halo switch. Dito naman sa halo switch guys, meron tayong 5 wires dyan. Yung 5 wires na yan, again, hindi ko mo kung anong color coding yung nakikita nyo dyan, yan na yung aasahan nyo kapag bumili kayo ng halo switch. Nag-iiba-iba pa rin ng color coding yan. Okay, so yung output nitong ating Nitri Plus Pro Music, idinugtong natin dito sa common ng ating halo switch. Dito nga pala sa halo switch natin may 5 wires tayo dyan. Isang red, black, green, yellow at saka white. So itong black na to, white talaga to. Ginawan ko lang kasi ng paraan kasi kapag nilagay natin ng white dyan, hindi na siya visible sa ating band paper. Kaya ginawa ko lang ng black para maging visible siya. So sa ating sa ating halo switch, meron din tayong common dyan. Meron tayong normally close at normally open. At syempre meron ding ilaw yan. So unahin natin itong dalawang wire sa taas na to, which is itong red at saka black. So itong red na to, yan yung ating positive at negative. Sa ilaw lang yan guys, ano? Yan. Sa ilaw lang yan, para umilaw lang yung ating halo switch. Ngayon dito may natitira pa tayong tatlong wire. At
kayo na nga palang bahala kung i-connect nyo pa to or hindi na, no? Discard nyo na yon. O pwedeng i-tap nyo to sa may accessory wire at saka ground lang din. So, ganun lang kasimple. And ito sa tatlo na to guys, ito yung pinaka main character natin or yung pinaka importanteng wire natin para mapagpalit-palit natin yung stock horn to Night 3 Plus Pro to dual horn, no? Okay, so dito sa ating halo switch, meron tayong common dyan. So, kung mapapansin nyo, ito na yung yellow natin. So, yung common natin. So, ibig sabihin dyan, papasok yung pinaka-supply para ibato sa dalawang busina natin. Sa stock horn at saka sa dual horn. So, yung output ng Night 3 Plus Pro na galing dito sa kulay blue na wire, tinakbo natin yan, idinikit natin sa common or dito sa may yellow. So, kapag napasukan na ng supply yan, ang automatic dyan, and ang play nga pala nito guys, pinipindot ito, no? Yan, pinipress at saka dinedepress. So kapag hindi siya naka-on or naka-depress siya, ang connected dyan is yung normally close natin, which is itong white, itong kulay black. So yan yung konektado dyan kapag naka-off yan. So meaning to say, kapag naka-off tong ating Night 3 Plus Pro, laging connected itong stock horn natin or laging trigger or siya yung laging tumutunog. So kapag binindot mo to, yan, yung supply galing sa stock horn sa accessory wire, stock horn switch, tatakbo sa Night 3 Plus Pro, tutunog na yan, pupunta na yan sa ating halo switch at didiretso na yan dito sa ating stock horn. So pop-up dull pa rin yan, may Night 3 Plus Pro pa rin yan. So kung nag-aalala naman kayo, baka mawala yung stock horn nyo, hindi mga boss, hindi mawawala yung stock horn kasi nga yung mode 1 ng ating Night 3 Plus Pro is normal na busina. So, kung paano ka bumusina, ganun din yung tunog ng ating stock horn. So, kung sinelect mo naman yung number 2, mode 2, rapid horn naman siya. Gets nyo ba? Ngayon, balik tayo dito. So, connected na yung dalawa natin, ano? Yung common at yung normally close. So, dito naman tayo sa green wire. Ngayon, kapag pinindot mo, inon mo na itong ating halo switch, pinrest mo na, magdi-disconnect na to guys, ano? So meaning to say, mawawala na ng connection yung stock horn natin. Mapupunta na or malilipat na siya sa green wire or yung normally open. So sa normally open natin, kita nyo naman yung green wire, ang karugtong yan or papunta na yan sa ating relay. Kasi nga dual horn na yung sinusuplayan yan or yung patutunugin niya. So sa dual horn natin, kailangan natin ng relay kasi nga malakas na yung tunog niyan. So sa relay natin, meron tayo number 30, meron tayo number 85, meron tayo number 86 at 87. So sa relay natin guys, automatically yung 30 diretso yan excuse me, diretso yan sa positive terminal ng battery. Kung mapapansin nyo, red wire yung number 30, tinakbo na agad natin sa positive terminal ng battery, tinap natin dyan at binauna natin ng fuse. 10 amps or 15 amps po pwede. Basta wag nyo kakalimutan yan. Lagi yan kahit anong mangyari. For safety purposes. Para iwas sunog or para iwas short circuit. Tapos na yung 30 natin, ano? Next naman is yung 86. Yung 86, ayun, kita nyo naman galing yan sa ating halo switch, which is siya yung positive. Tapos yung 85, kita nyo naman ground. Connected na yun sa chassis. Or galing yung ground natin sa chassis. Ayan. So yung 85 natin, yan yung negative. Sa relay natin mga bossing, kailangan kasi ng trigger nito, no? Or positive at negative. Regardless kung saan papasok. Pwedeng yung 85 siya yung maging positive or mapalit dito. Or yung positive na galing sa halo switch or itong green switch, pwede natin itap sa 85. At yung 86 siya yung maging ground. So pwede yun, pwede maging magkabaliktad yan or reverse polarity or vice versa. Ngayon, okay na yung positive at negative, okay na rin yung 30. Yung output na lang. So kapag pinindot mo to mga bossing, matitrigger na agad yan yung 86 at 85. Magsusupply na ngayon ng current itong ating relay papunta sa or palabas sa 87 at yung 87 tatakbo na yan sa ating dalawang busina. Yan. Positive pa rin yan. At mapapatunog mo na ngayon itong ating dual horn na may Night 3 Plus Pro Music syempre. So ganun lang kasimple mga boss, ano. And huwag kayong mag-alala baka mawalan yung or mawala yung stock horn nyo. Hindi mga boss, kasi nga yung mode 1 natin is normal na busina yan.
So kung paano mo pindutin yung normal na busina, ganon din tutunog. Ngayon kapag minood to mo, syempre, pindutin mo na matagal, rarat-rat yung iyong busina. Ngayon kung gusto mong pagpalit-palitin yung dalawa, stock horn to loud horn, press and depress mo lang to. So pindot, on and off mo lang to. Magpapalit na yung dalawa na yan. So, ganun lang kasimple mga bossing. Napakadali lang ng wiring diagram natin. At sa susunod, i-actual natin to, no? At sana nasundan nyo. And sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.